nakakamiss. Pero when we were there, as the day goes by, Masayang inalala ni Gabby Ejenman ang mga panahon na kung saan magkasama sila ng pumanaw na si Jacqueline Jose. Ayon kay Gabby ay mamimiss nito ang pagbati sa kanya ng kanyang tita Jen sa tuwing kaarawan nito. Lingit sa ating kaalaman ay sa mismong araw ng kaarawan ni Gabby pumanaw ang kanyang tita Jane, kaya naman ngayon ay mas lalong magiging memorable pa daw ang mga magdadaan birthday niya. Pagbibida pa ni Gabby ay naging takbuhan siya at ng kanyang asawa sa tuwing nangangailangan ng kausap ang kanyang tita Jane, lalo na pag kay Andy na ang usapin. Pag-amin din ni Gabby ay mahirap tanggapin sa kanya na wala na ang kanyang tita Jane. Pero tatanggapin na lamang umano nito na wala na ang aktres dahil kung iisipin daw masaya na ngayon si Jacqueline Jose kung asan siya ngayon. Sa ngayon ay intindihin na lang niya ang kanyang half-sister na si Andy dahil wala na itong mga magulang. Sinabi din ni Gabby na hindi pa sigurado kung makakauwi ba ng Pilipinas ang isa pang anak ni Jacqueline Jose na si Gwen Gok dahil baka magkaroon daw ng problema ang mga papel nito sa US citizenship kung uwi siya. Pwede naman daw umuwi, ngunit hindi daw sigurado kung makakabalik pa ito sa US. Kaya naman nagplaplano na lang ng ibang way sila Gabby Ejenman kung sakali man daw na hindi makahabol si Gwen sa huling araw ng burol ni Jacqueline Jose. celebrated. Okay, ano lang yan eh. Every birthday ko, usually pagka, hindi siya eksaktong 12, pero mga 11:50 or minsan 12:10, nabati ako ni Tita Jane. So, yeah, it's gonna be a memorable birthday for me. Most definitely. So, di ka kapag-celebrate ka? Well, nagkapag-celebrate ako sa bahay kasi we found the news Sunday na eh. The next day na. So, sa bahay lang naman kami with my family. So, kumain lang kami sa bahay. Simple na naman ako mag-celebrate eh. Okay na ako na binabati ako. Yun na yung nagpapataba ng puso ko. What keeps me going in life. Yung naalala ka nila. Kahit alam naman natin sa Viber, may reminder na birthday, di ba? Pero yung mga close mo na tao, yun yung mga inaabangan ko lagi. So, yeah. Yun nga, isa sa mga inaabangan ko si kay Tita Jane. Nakausap namin si Max at even si Tita Bing. Yes. Na ikwento nila yung magandang relationship, yung apat na mothers, friendly with one another, yung magkakapatid din. Yeah, my mom was supposed to be here, but nahiya siyang pumunta mag-isa. So, sabi ko, punta ka lang. Yes. So, ano naman sila, they remain friends. Yes. Lahat ng mga minahal ng daddy ko. Nagulat nga kami sa kwento There ni are other Tita friends. Bing. Kahit na when dad passed away, dun sa wake niya, everyone was there. All the girls my dad loved. Yung mga ganun. And the girls daw talaga close na close silang apat. Oo naman. Which is good kasi kami naman magkakapatid. We never treated each other as half-siblings eh. Ano kami talaga. Regardless kung sino mga nanay namin, we always treated ourselves na basta isa tatay namin. Yes. Hindi na namin kailangan isipin na or napagtunan pa ng pansin na ibang mga nanay namin. Parang Yun ang maganda eh. Yung nabubuhay si Tita Jane, no? Talagang alam ng lahat na sobrang close kayo. Yeah, I'm sure naman yung most na naka-witness when Andy was growing up. Kasi di ba nung hindi na sila, nung nag-iwalay sila ni Daddy, away bate. Alam na open book ng ako yung tumatakas kay Andy. Ako yung humihiram kay Andy, kay Tita Jade. Pag may family gathering ng mga Egenmans, I would step up and represent na pag hiramin ko si Andy. And Tita Jane knows about it. That's why yung closest namin Tita Jane go back years. Para sa kanya, parang ako yung tumayong not that I was replacing my dad, no. Na big brother eh. Kuya eh. Pinakakuya ng lahat. Pinakakuya eh. So isa sa mga una kong sweldo nung nag-start pa lang ako sa showbiz I took Andy to go shopping, bought her toys. Yung mga simpleng it might sound unfair to my other siblings, pero hindi naman kasi
Of course, I had Ira. I mean, yung same kami ng mom. We were definitely, syempre close talaga kami. We grew up together. Tapos si Timmy and si Max, nung bata kami, we sleep dun sa bahay nila. Nung sila pa ni Tita Bing, ng daddy ko. So, close naman kaming lahat, but mas nakapapansin ng iba kasi mas parang hands-on ako at overprotective kay Andy. So yun nga, it's because mas naging si Tita Jane kay Andy. Hindi talagang yun ang makita mo single mom talaga. I'm not saying that dad wasn't supportive, but hindi sila okay yung mga panahon na yun eh. So I was the one who was shielding every negative na para hindi sila mag-away. Ako yung laging panangga nilang dalawa. Ako yung ako nung bahala dito. So, yeah, kaya maano ako sa, and Tita Jane would proudly say it out loud na she was very expressive about it na how much she loves me. Ganun din naman ako. Di ba sa mga press con nga minsan? I-mention ka talaga. Oo, so natutuwa naman ako because hindi ko naman ginagawa to kasi kailangan kong pa-impress kay Hindi, it's innate. Pero Lahat naman ng kapatid ko. Pag may problema kayo, call mo. So, since nga ganon, paano mo inabsorb yung news? Who told you? Oh, Andy. I found out through Andy. It was... I don't want to go into details, pero when Andy called me, yun nga, she was crying. So, yeah, the rest was history. I went straight to their house. So, yeah, that's how it went about. That's how everything happened. Sabi ko kay Andy, kasi since she was in Siargao, sabi ko, mag-ano ka muna dyan, book a flight, earliest flight or whatever, pero huwag mo munang problema, huwag mo muna isipin. Kumalma. I mean, I'm sure everyone would probably start parang to call you, to ask questions kung ano nangyari talaga. Ano ka muna yung, that's why, natutuwa naman ako kasi si Filmar is also there to help Andy cope up with habang hindi pa siya pumabiyahe. So, when I was getting all this information nung nandun na ako sa house ni Tita J, ako mismo hindi ako nakapag-update. Kasi I was processing also on how to tell Andy everything. It's a good thing my wife was there with me also. Siya din naman siya yung nagre-relay na ganito na nangyari, na may mga polis na, may mga forensic team na, mga pumasok. So, yun lang tapos until unti-unti na we were gathering everyone's emotions, hanggang sa nakausap ko na si Andy. So, yeah. And then the next morning, I picked her up. We went straight here. Pero sa'yo ba, Gabi, meron parang I mean, premonition, katulad ng sinasabi nila, ikaw bang meron siya? I wouldn't say premonition, but yun nga, every birthday, isa sa mga naabang kong bumati is, kasi consistent consistent si Tita Jane Pero it wasn't na parang ba't di ako binati? Hindi yung inano ko pa yung dinamdam ko pa na ba't di bumati or nagkaroon ako probably busy She loves working. May taping talaga So, yun lang iniisip ko na baka busy. So, yun yung na-miss niya na bate? Yeah. Grabe yung, yung bond nyo, no? Yeah. Your birthday and yung death day. I don't wanna think it I don't wanna think that way na nga. Siyempre, happy birthday nga. Pero parang siguro, that's yung parang hindi mo siya makakalimutan. Oo naman. But I don't wanna look at it as a tragedy. Celebrating your birthday, tapos may susunod pa ka pang isi-celebrate na or may iisip na or death, diba? So, Pero Gabby, you're big. Yeah. Actually, may opportunity kami na magkita one time sa IKEA. Actually, wife ko ang nakita niya. Pero hindi ko ma-recall kung kailan kami last nagkita. Pero we've been texting each other, lalo na pag Christmas, New Year. So, ito lang, latter part lang ng siguro mga January ata yun, or February. Nakita sila ng wife ko sa IKEA. I was probably at the parking noon. Sinusundo ko na yung wife ko. Tapos sabi niya, si Tita Jane nandito.
basta may mga tinatry siyang isoling. Basta nakakatawa. Ito sa funny scene daw. So sabi ko na, sana bumaba ako. Pero nagte-textan naman kami. Batian kami, yung Christmas, New Year. Tapos, last text was, I'll try to recall it, pero yan, patagal na rin kami hindi nagkikita ni Tita Jane. Kasi she's very busy and she loves to be busy. Yes. She loves working. Tuwan-tuwa siya. Binalita niya sa akin, nag-text siya sa akin na pumasok siya ng BQ. She was so happy. Basta, siyempre maraming pang ibig sabihin sa mga text na namin, maraming pa siya sinabi doon, so hindi ko na sasabihin. Pero nakakatawa. Ano naman yan basta mga pag 11 p.m., nag-ring ang phone mo, ready ka na dapat. Dapat may tubig ka na, pwede ka magkaroon ng popcorn, kasi mahaba ang usapan niya. Makakauwi ba si Gwen? Yun ang hinihintay namin kung ano yung magiging feedback from America, kasi he only has there's a specific visa na meron siya kasi he's studying in the States and he's planning on having a residency doon. I think it's called a transition visa ang tawag doon. So hinihintay lang ma-approve. Once ma-approve yun, he can go home at pwedeng bumalik. Kasi hindi... Parang ganyan ang nagiging problem. Parang gano'n. Parang emergency pass. Pwede pa something like that. Oo, kasi pwede ka na umuwi. Regardless. Pwede ka umuwi pero baka hindi ka na Yung residency Oo, hindi na makabalik. So, yun ang kino-confirm lang. Pag once na ma-approve, So, first thing may na, final sana plans na ba, Gabby, kung kailan ang enrollment? Napag-usapan na ba ng family or you really have to wait for when? Yun sana ang target is to wait for Gwen. Hoping na makarating pa siya before. Kasi may plans naman ng day of enrollment, pero yun nga, inihintay lang talaga si Gwen. It can be moved or it can be, kung hindi maumabot si Gwen, baka we'll have a day para sa kanya, para makapagpadasal for na habang nandito si Gwen. So, medyo blurry pa kasi talagang maasa na maka-uwi si Gwen. Nag-sink in na ba sa'yo personally? Si Max kasi parang hindi pa raw Mahirap Mahirap sabihin kung nag-sink in na bang hindi. Some, it could be days pa, some it could be weeks. Minsan it's gonna hit you even after a month Ngayon kasi the realization is, okay, given the body's not here anymore But every time you hear her name, it always reminds you of, teka, oo nga, wala na. I don't mean ganun. So, akala ko okay na ako kasi kagaya nag-taping ako yesterday, I had an option na not to tape. Kasi nga, medyo mahirap i-absorb din yung nararamdaman ni Andy Sponge ako So, in reality, parang wala siyang parents Alam mo yan? Orphan. But I would never make her feel that way. I'll make sure. Kahit sabihin ko, ako. Hindi. She will never feel that way naman. And totoo sabihin ko na, I'll make sure of that. But in reality, yes. So, yun yung inaano ko na parang ang dami kong iisipin in the next few days, few weeks, few months, few years. Hindi ko masabi. But how's Andy? Yeah. She's coping. On and off emotions for her. Kasi, of course, day by day, you see different people Yung iba-ibang mga nakasalamuhan ni Tita Jane sa industriya So, level of kasi nung second day ata, sino pang gusto mong makita, tinanong ko siya. May mga binanggit siya. Kasi eventually, the following days, nung nakita niya, nailabas na niya. Tapos, hindi naman ako nagulat na iiyak siya ulit kanina. Pero, yeah, any child naman, na nawala ng magulang, would always be reminded of yung pagwala na. Konting switch lang ng maalala. What about si Ellie? Kasi lumaki din kayo sa... Ellie, I hardly see Ellie cry. Ever since. Nakakatakot she was a siya. baby. But during the time nung cremation, isa yun sa pinaka, ayaw mo makita din.
Yeah, of course. Kasi love na love niya si Nainay. Like, love na love din siya ni Tita Jane. First up ko yan eh. And everyone knows that chapter of Andy's life, that chapter of Tita Jane's life when Ellie was born. And it's a good thing now that it's hindi na nga chapter ng isang libro, it's another book. Alam mo yun? Na mas maganda na, mas masarap basahin. Kasi iba na yung buhay ni Andy, napakasaya na she has her own family. Yun naman talaga ang gusto niya eh. Once nabuo na yung family niya, Andy had a lot of plans. Of course, to bring Tita Jane sa Siargao, yung mga ganyan, to visit. Madami. So, yeah, ang dami ko na sinasabi. Saan kaya yung earn ni Tita Jane? Dito ba sa Manila? Mas pagalitan nila. Kaya dadalhin ba ni Andy o dito lang sa Manila? Well, may plans na ganun pero hindi pa nako-confirm. Pero may mga ideas na yeah. Basta may sinabi si Andy na uwi na tayo na. Yun ang hindi ko makakalimutan. And that hit everyone, especially me. So, yung uwi na tayo na, daming ibig sabihin. Wala namang karamdam sa'yo sa Tita Jane? Panaginip or pahiwati? Wala naman. Kung meron man, sana okay. Sana okay. Pero paano mo siya gustong maalala? Hindi naman I would want to remember all her, as a mother. I would, not because of her accolades and all that, given and pero pwede mo kalimutan yan eh. Ang di mo makakalimutan is how she was as a mother. For me, it may not be 100% perfect, or it may not be yung lahat naman tayo may ups and downs. Being a parent is really, really hard. Walang perfect na parent, walang perfect na hindi lahat ng decision making laging nasa tama. So yun ang mahirap kasi any parent would want na lahat ng mga anak nila maniwala sa kanila. Gets mo? Yung makinig kayo sa lahat ng sasabihin ng magulang kasi lahat sila pinagdaanan na yan. Totoo. But of course, for your children to be independent, they have to go through life on their own. And that's one of the sacrifices na ni Tita Jane is to try to hold us. Kahit maikli na lang yung tali. Alam mo yun? Yeah, it was hard kasi of course, Andy wanted to have a life. Si Gwen also wanted to have a life. Hindi ba yun yung best gift na binigay ni Tita Jane? Kasi they learned how to be independent on their own. Yun lang. I will want to remember Tita Jane to be, as a mother. Ano na lang mamimiss mo sa kanya? Ano na lang ang mamimiss mo? Marami. I cannot itemize. I cannot make a list. But those late night calls would always madaming kwento dyan. Pero all those late night calls, tsaka yung pinaka gusto ko sa kanya yung how she felt towards me. Being a brother to Andy. I-appreciate ko. Hindi naman ako may effort para may magtapik sa akin na you're doing a good job. Hindi. I was just doing it because I wanted to do it. Wanted to be the brother. A big brother that, and she's very vocal about it. Doon ako na, kaya love na love mo yung si Tita. Sabi na beses ka nag-work together at hindi ko na sa TV. Alam mo, pinaka-memorable lang mas Mundo May Akin. Because we had characters that was written for us na along the way we had to come up with a different route. So nag-click kami na, tara, gawin natin tong character na ganito. So nag-collab kami. We were working on what was yung mga sinulat ng mga writers. Pero nilaro namin. Ang sarap. Anong role nito? As what?
Mag-ina kami. Yeah, mag-ina The kami. band. Yeah, yeah, which is good kasi ang sarap mag-connive pag pareho kayong kontrabida. Sino ang bida dyan? Alden, Luis, Sunshine Dizon, Angelica de la Cruz. Unforgettable. Tsaka, hindi ko pa makakalimutan when we were doing Mundo May Akin. I had a scene with Angelica, magkasawa kami doon. I had the scene, away-away kami. Meron, parang siya living room siya. Tapos parang loft style. So makikita si Tita Jane nasa taas, nanonood ng Excel. Tapos, Gab ha, ganito, ganyan. Yung may mga siya, papanorin kita dito. So naakoy pa. Tita, si away ito, argue, sampalan. Yung, basta magwawala ako dito sa Excel. Alam mo, after I did the scene, subconsciously napatingin ako kasi alam kong she was watching. Nag-cut naman pagtingin ko. Sabi Tita Jane. Sabi ko, yung parang yun lang atang isang project na ginawa namin together. Wala kayong movie. Parang wala ata namin movie. So, nung time na yun, intimidated ka ba? Na, Well, I know she was always alam mo, been good. kasi alam mo close kayo, tapos bigla aarte ka. Hindi, natutuwa ako kasi pareho ka nagbibidahan eh. Gab, ganitong gagawin ko ikaw, anong gagawin mo? Diba? So, ito gagawin ko. So, pwede. So, she knew what I knew and I knew what she knows too. Yung, alam ko yung, so nag-swak kami, kaya yung ginagawa namin yung mga characters namin. We were just playing and yan ang mga hindi ko makakalimutan. Tsaka of course, after take, syempre pag-usapan naman si Andy. Diba? Alam mo yun? Ito naman kasi, So, hingahan ka rin niya na mga emotion. yes. No, sure, 100% yes. Kami mag-asawa. In the middle of the night, pagtutulungan niya kami. Ganito kasi, ganito. Tapos actually, nung pandemic, isa pa yun. Because we were constantly communicating. Why? Because pandemic, di ka makalabas ng bahay. So, may days lang na pwede ka mag-grocery. Tatawag kami, nagpapalitan kami ng mga recipes. Kasi, syempre, ako yung nagluluto sa bahay. So, siya, yun nilang ginagawa. Ito, na-try mo na ba ito? Ganito, ganyan. Send ko sa yung ingredients. Ito, isulat mo. May ganun kami. So, yun yung, kami yung constant na nagpo-communicate noong pandemic kasi nga nagpapalitan kami ng mga kakainisip. Naubos namin na ideas. Ganda ng relasyon yun. Ano naman eh. Tsaka, may mga days away bate. Biglang, pag the next day, ano ba nangyari kagabi? Yung mga ganun, wala na yun. Nakaranas ka rin ng tampo. Oo naman. Diyos ko, hindi naman mawawala yun. Anong pag-aawayan ninyo? May mga... Petty things? Ha? Petty things lang? Oo, pwede. Yan yung mga alam mo yung mga wee hours of the night. Na hindi naman niya sinasadya. Alam mo yung mga ganyan. Kahit naman, kahit sino mga artista namin, wala na close sa kanya. We will always have one common denominator. It's either a drunk text or phone conversation. That's why, tapos pag nagkita kayo na the next day na sober siya. Kagabi, ano bang sinabi? Hindi naman alam. Hindi, actually naalala niya, pero So, parang kilalang-kilala mo na talaga. Parang hindi mo na seryoso kayo. Like I said, I'll always be hindi punching bag eh. Yung hingahan niya, Siyang observer? at hingahan din niya Andy. Pagdating sa kanilang dalawa. Middleman. Like, middleman, pag may gustong parating kay Andy, o may gusto si Andy parating, yeah, I'm that guy. Pero yun nga, pag gusto niya pag-ayos, I'm also that guy. And gano'n. Kasi siyempre, sila yan eh, relationship nila yan eh. Ako lang yung, sige, saluhin ko, ganun lang ako. Pero sila yan, sila talaga yan. That was their relationship. Your message na lang, Gabi, sa bumubuhos na pakikisimpatya from the showbiz industry. Actually, from your overwhelmed friends, ako family. because everyone knows that Tita Jane has a very kind heart.
makita naman natin kanya sa ABB, very kind heart, and madali siyang katrabaho, madali siyang palis. I feel overwhelmed lang because of, you feel everyone's, yung, alam mong nahawakan din siya ng gift ni Tita Jane, yung, I can't wait to see the others pa eh. I can't wait to hear what they would have to, yung mga gusto nilang sabihin. Ang dami niyang anak-anak sa industriya. And lahat ng mga na-receive ko ng text, kahit directors, lahat ng mga na-receive ko na matanggap ko mga text messages sa mga nakikisimpatya, yung mahahabang sinasabi, they're all true. How she was, how she is. I mean, on and off cam. So, regardless of it, anything that has happened, kung ano man yung you would always want to remember her as happy Jacqueline Jose. No, kasi ito lang yung isa sa mga siyempre, ramdam mo yung sadness eh. But gusto ko nang pumalakpak sa bawat gabi na may mga nakikirami kasi let's just celebrate her life. Let's be happy because she's in the... Mas masaya pa yung kung nasaan siya ngayon kaysa kung nasaan tayo, no? Diba? So, pero yeah, I feel everyone's. I feel everybody that they're all grieving. Ang ramdam mo yung pagmamahal nila talaga. Not because dahil nakatrabaho. I'm sure lahat yan natawagan din. No, one way or another, natawagan na, nata-text. Ganun siya ka, ano? Sir, sir. One question lang. Sir, kahit pa paano rin ba? Nakakatulong, I'm sure it's a very difficult time. Nakakatulong na knowing she was so well loved, so well. Yeah. Oo naman, kasi you see people eh. And these faces that come up to you ulit, and you see their emotion na alam mo, may connection to kay, at may pinanggagali, natutuwa ka kasi, ikaw din. Yung gano'n, ikaw din, alika, yakapin kita. Kasi, for me, the hug, that's where I draw my, you hug me, kunyari lumapit kang masaya ka, yakapin ka ng masaya din ako. Lumapit ka at yumakap sa akin na umiiyak ka, iiyak din ako. That's how you, kasi di mo naman alam kung pare-pareho yung naging experience nila with Tita Jane. It may be the same in general na masaya siya katrabaho, given na. Pero yung may mga connection kasi na minsan nararamdaman mo sa yakap lang ng tao. So, that's why from time to time, I always go to Andy and I hug her and absorb the people that hugged her. Yung mga emosyon na naramdaman niya sa ibang tao. Kagaya nito, of course, this is PPL night. Ilan lang makakilala talaga ni Andy dyan na nakikisimpatya. Pero kinukuha ko sa kanya yun. Na-absorb ko for her para pag uwi namin sa bahay, wake up. Di ba na? Oo, yeah. Ito yun, siya yan. Trabaho ng mami mo, ito. Speaking of PPL, ikaw pala nagdala sa kanya kay Perry. Kay Tita Jane? Well, napag-usapan na namin yan kasi when we were doing, wait, mundo mo yung akin ata yun. PPL na ata siya nun eh. Yeah, I think PPL. No, hindi pa siya PPL. Nag-floating. Oo eh. Pero she saw kasi na masaya, Sunshine, Julina, Angelica, tapos ako, 4 kami doon na PPL eh, doon sa show na yun eh. So nakita niya yung dynamics namin. Sabi ni Perry, ayaw niya kasi matanda. Hindi naman sa matanda, pero siyempre, Ay, gusto niya, puro, Mahirap ihanap. puro daw kayong, Masisinda ka. kumbaga hindi siya yung, Oo, tsaka masisinda ka. Tsaka ano pa bang pwede nang maisip? Siyempre baka si Tita Jane pang nagigets mo yung Magmando kay Terry, di ba? But it was Nag-click naman. Nag-click naman. Tsaka, That was important, di ba? yes.
Hindi. Hindi, Ano na siya? Kay Terry na siya. Oo, kasi nung Pinictorial. Can best actress na siya. Nakiperi na siya. So before Can siya pumasok. Yes. 2013 yata yung mundo, no? 2012. 2012, gano'n? 2013? Hindi. 2013? 2013? 2013. Oo. Mga 2016 ng Marosa eh. 2013. 13 nga. Mga ganun. Yung mundo mo yung akin. Yeah. Kasi Ilustrado 2014. Yes.